Ang pangalan ko ay Julio Cesar. Ang pangalan ko ay Lady Diana Mendoza. Ang pangalan ko ay Monday. Ako po si Tuesday New. Hi, ako si Wednesday. Ang pangalan ko ay Girly. Ako si Boy Baga. Paulit-ulit sa ating tinatanong ang ating pangalan. Ang pangalan ko ay April. Ako naman si May. Ako si June. Ang pangalan ko ay Faith. Ako si Hope. Tinawag naman akong love ng isang madre. Ako po si Horacio Antonio Gorospe Severino. Faith ang pangalan ko kasi... Pero hindi tayo ang pumili nito. Madalas ito'y desisyon ng ating mga magulang. Ginawa ko ng parents ko Wednesday. Kung ano yung unang naririnig ng nanay habang nanganganak, ay ipapangalan doon sa sanggol. Eh, narinig niya yung first line ng ating pumasang awit, Bayang Magiliw. Kaya ako naging bayang. Supposedly, ang ibibigay sa akin ng father ko ay Philippus. Pero ang baho raw pakinggan, sabi ng mom ko. At ang ibinigay niya sa akin ay ang Julio Cesar. Nakuha ni nanay ang pangalang Lovelia sa pagbabasa niya ng comics. Pero hindi po ibig sabihin na June ang birthday ko. Ang birthday ko po November. So napakalapit po nila, no? My name is Dij, short for Digiana, na isang brand ng wristwatch ng 70s na digital analog. Ang pangalang Horacio ay galing sa isang pare. Jeremy ang tawag Pag tayo'y nagkaisip na, nakakaisip na rin tayo na mas angkop na tawag sa ating sarili. Kaya ginawa niyang Tuesday. Minsan tinatawag ako ng mga kaibigan kong Ladi at yung mga close friends ko na Ladi Dad. Kasi kaya pusit, dahil ako yung contrast ni Nova Villa. Yung ate ko, si Nova Mestiza. Ako, pusit. Binansagad din na tawagin ni Noro Nor na Kuya Germs. Ang kapatid ko ang unang tumawag sa akin ng Howie na hanggang ngayon gamit ko. Ako po si Marcos. Nagsama nila mami at daddy ang name nila, si Mariette at si August. Sa bahay, ang tawag sa akin ay JC. Sa mga friends ko ay Julius at sa org ko naman ay Jutes. Nung bata ako, ang tawag sa akin, Day Day. Maaari nating palit-palitan ang ating palayaw. Day. M-A-E-Y. Arty-arty, Totielno, yes! Lovelia Pero Anyo pagdating Perez. sa apelyido, iba na ang usapan. Ako si Arnel Di Magiba. Ang aking father naman ay isang Muslim or Tausug kaya Abdurrahman. Ang pangalan ko ay Bobby Katakutan. Habang buhay Severino na ako. Galing sa Espanyol ang pangalang ito. Di tulad ng angkan namin, may mga pamilyang di na bago ng kolonyalismo ang kanilang pangalang natibo. Dito sa bayan ng Paete, Laguna, buhay pa rin ang mga tradisyong mas nauna pa sa pagdating ng mga Espanyol. Ang buwan ng ulat ng Sangguniang Barangay Ilaya del Norte para sa buwan ng Setyembre taong 2006. Naabutan namin dito ang pulong ng mga barangay captain. Ano po ang may paglilingkod namin sa inyo? May ginagawa lang kasi kaming dokumentaryo po tungkol sa mga Pilipino na may mga kakaibang pangalan, lalo na yung mga natibong pangalan. Eh, nabalitaan po namin dito sa Paete, may mga ganong uring pangalan. Halimbawa, kagandahan. Oo, si Kapitan Kagandahan naman. May tatanong ninyo, bakit kagandahan? Meron din namang Balandra. Mukha ko, Balandra, ang aking middle name. Hindi ko alam kung bakit Balandra. Baka yung aking mga ninunoy, Balandra, kung saan-saan dyan. Ito po si Kapitan Kagandahan, Kapitan Bagong Gahasa. Di ba kayo tinutukso? Sa college, marami nanunukso. Pero sabi ko bakit naman ako magre-react? Hindi naman ako, bagay naman sa akin yung apelyido ko Ang kagandahan nga naman madaling gawing biro. Pero tila mas mabigat dalhin ang pangalang Bagong Gahasa. Estudyante, nag-aaral.
Elsa Bagong Gahasa. Pag narinig yung Bagong Gahasa, nagtatawanan na. Siyempre yung tao, napapahiya. At baka nagtatawanan niya apelido ko, wala namang ginagawa masama. Dami nga dyan na magaganda apelido. Mga record naman, sabi ko, ano, rape o murder o ano. Iniisip na niyang baguhin ang kanyang pangalan. Sa kanyang bahay, mas naintindihan ko ang dahilan. Kayo ba nag-aalala rin kayo tungkol para sa mga anak mo? Siyempre, ayoko rin pong maranasan yung naranasan ko na noon. Ako nga pinag-a-apply sa embassy po, talaga pong nagtawanan yung mga tao nang marinig yung apelido. So anong naging pakiramdam mo tungkol doon? Ginawa ko na lang po na anong nakakatawa doon. Ginanong ko na lang po sila. Gandang hapon po. Howie Severino. Tawag ko lang po yung... Tanggap daw ng mga naunang henerasyon ng Bagong Gahasa ang kanilang apelyido dahil alam nila ang totoong kahulugan nito. Tinawag daw po yung mga lalaki dito na yung araw para magpagawa ng apelyido. Sabi po na yung tatay ko bigla raw may dumating na gustong mauna doon sa mga kasamahan. Hulim na siya. Ano ba yung ibig sabihin ng gahasang-gahasa? Nagmamadali. Oo, ayun. So yun ang ibig sabihin ng salita na yun noon. Ngayon, yun pa rin ang ibig sabihin. Nababanggit sa TV yung may ginahasang tao dito sa... Kaya sumasama ang interpretasyon. Hi, Howie Severino. Kaunti na lang ang may alam ng tunay na ibig sabihin ng Bagong Gahasa. Kaya't mas mainam raw na papalitan ito. Gaya ng ginawa na nakatatandang kapatid ni Hermie. Ang naging ko nga po pag-aaral ng mga anak ko, medyo, pag dito lang po sa Paite, walang problema Dito po kuha niya na pagka pumunta na ng Maynila, medyo nakakahiya yung apelyido ko. Inabot ng 1 taong paghihintay at 25,000 piso bago naging basa ang Bagong Gahasa. Ngayon, sa Manila... basa na po sila. Basa na sila sa Manila. Ayon sa batas, kailangan magpetisyon sa korte para mapapalitan ang pangalan. At dapat malathala ito sa dyaryo para masigurong ang nagpapapalit ng pangalan ay di tumatakas lang sa batas. Kung hindi raw sila naging basa, baka di raw nakatapos ng kolehiyo ang kanyang mga anak, lalo na mga babae. Katapat lang ng bahay ng mga basa nakatira si Barangay Captain Kagandahan. Sabi ng professor ko, Mr. Kaganda, huwag mo naman galitin si Miss Kapakitan. Nagkataon kami magkaklase ay sa alphabetical order, si din ang ginagamit nila. Meron namang katakutan. From Pampanga. Pero maganda sa isang klase, may kagandahan, may kapangitan. Kaya nagtaka nga yung professor namin, bakit napunta pa doon sa baba yung kapangitan. Sa akin napunta yung kagandahan, dapat ay nagpalit kami, di ba? Kung naging Gloria Bagong Gahasa siya, sa tingin niyo magiging Pangulo siya? Palagay ko hindi. Sa palagay ko rin po hindi. Oo. Bakit? To tell you frankly, si Gloria ay nabigyan ng pangalan ng gusto ni Diosdado. Ayaw? Para sa mga nag-aalala sa magiging kapalaran ng pamilya, maaari din palang palitan ang apelyido. Pero hindi ito tanggap ng lahat ng mga Bagong Gahasa. Ako na yata pinakamatandang Bagong Gahasa ngayon dito. Ito, sex. Dito naging sas na.
Para matigil na ang pangungutya, plano ni Hermie na palitan ang apelyido niyang Bagong Gahasa. Pero di sang-ayon ang ibang nakatatanda. Away Severino po sa GMA 7. Ito, Egay Navarro. Ay, salamat po. Anong pangalan nila? Pangalan ko, Honorio Bagong Gahasa. Kapangalan niyo si Kapitan, no? Oo, pangalan ko silang buo. Ako na yata pinakamatandang Bagong Gahasa ngayon dito. USN retired, no? Honorio Matapos magsilbi sa US Navy sa loob ng 40 taon, nagretiro si Honorio Bagong Gahasa at ang kanyang asawa sa Paete. Para kay Honorio, marangal ang kanilang apelyido. Pero kayo, kahit kailan, hindi kayo, ayaw niyong palitan ng apelyido niyo? Ang katuwiran ko nang galing saan matatandain at saka, bakit ko papalitan niyo? Ayun lang, pinamana sa akin matatanda. Sa totoo, pinakamaganda apelyido ko. Kaya nga yung pagbalik ko rito, na nalaman ko marami na nagpalit. Wala akong nasasabi sa kanila, kayo may gusto niya, sige na lang. Kaya lang hindi kayo marunong mag-joke kayo nagkakaroon ng pressure. Pero sa pamilya nyo, matagal ba bago sila nasanay sa bago nyong apelyido? Nasanay ho. Born din yung mga magulang ko dito. Dito. So, nasanay talaga? Sanay talaga. Naisip nyo ba yun na magiging bagong, kung ano man yung pronunciation, bagong... Ay, puputulin kita. Hindi na naisip yun. Naisip na yung pagmamahal sa akin. Ay, siyempre, Kayo, talaga. Ang dalawa nilang pamangkin, dati yung mga Bagong Gahasa rin. Anong pangalan mo? Nung pong ako'y dalaga ay Ana, Bagong Gahasa, Baltimore. Ngayon, ano na pangalan mo? Ano po, Bernardo na po. Nung Ana, Bagong Gahasa ka, ano ba yan? Naging problema ba sa'yo kahit kailan? Hindi ko. Ayos lang mo sa akin. Hindi ko ako naalis dito sa Paete. Dito lang talaga sa Paete. Ang pinsan naman niyang si Nena ay tumira na sa Maynila. Time na talagang mapapaaway ka kasi minsan masakit silang mag-react. Pero ang advantage naman, mabilis kang makilala. Pag nagpakilala ka at nakilala yung pangalan mo, agad-agad kahit saan kayo magkita, Miss Bagong Gahasa, kilala ka kagad. Kapag naaprubahan ng korte ang petisyon ni Hermie na maging basa, lalong kokonte ang mga Bagong Gahasa. Posibleng balang araw maglaho na ang kanilang apelyido. Maliban sa mga kamag-anak na nasa Amerika, kung saan ang Bagong Gahasa ay isa lamang sa maraming pangalang banyaga. Gaya ng pangalan ng tao, marami pang natibong pangalan ng mga bayan ng Pilipinas. Sa dalampasigan lang ng Laguna de Bay ang mga bayang Kalayaan, Pakil, Pila, Muntinlupa, Angono, Binangonan at may mga iba pa. Sa Pampanga naman, tila kontrobersyal ang bayang ito. Ito, seal ng bayan na to, huhubaran natin para ipakita ang sex. Karamihan dito, bata pa lang, may asawa na. Kaya, minsan, sinasabi nilang mahilig sa sex yung saswan, pero hindi naman. Una ko nabalitaan itong bayan na to dahil yung foreigner kong kilala, natawa sa pangalan. Akala niya ang tawag dito sa bayan na to, Sex Moan. Hindi pala yun ang pronunciation, no? Sex Moan pala. Sa Ingles, Sex Moan ang pagbasa sa pangalan. Di tuloy maiwasang isipin kung ito'y may kakili-kiliting kahulugan. Ano mas gusto niyong pangalan? Sasmuan na. Sasmuan? Sasmuan na. Dahil kasi original na Kapampangan yung nandito. Kitang-kita mo kung kailan naging Sasmuan, no? Dito, ito, sex. Dito, naging sas na. Mula 1991, Sasmuan na ang tawag sa bayan.
Ang ibig sabihin ay tagpuan sa may sasa. Kasi pag sex month, kala nila yung mga tao dito may bisyado sa sex. Hindi pala kayo mahilig. Hindi, up lang. 50-50. Siyempre, Pagdating namin sa Ilocos Sur, may barangay na nakatawag uli ng aming atensyon. Howie, may meeting kayo? Sorry Hi. Ay, sorry sa storbo. Kita namin yung karatula, Barangay Baliw. Baliw! Sorry. Baliw. Anong ibig sabihin ng baliw dito? Tumawid sa ilog nung unang panahon pa. Kasi sa amin, iba yung ibig sabihin ng baliw eh. So, pasal mo na kami rito kasi kakaiba yung pangalan eh. Masayang tao dito. Ay, naisip na, anong klaseng tao mga nandito? Normal pala. Ay, hindi kami baliw. Totoong tao kami. Naisipan nyo na bang palitan yung pangalan dahil baka isipin ng mga tao ng nagtagalabas na ganun nga? O hindi? Okay lang sa inyo? Ilan dito ang gustong baguhin ang pangalan ng barangay? Wala. So, proud na proud kayo? Baliw nga naman at hindi baliw ang barangay nila. Nakaugat sa sarili nilang wika sa Ilocos. Pero kung hindi dahil sa pangalan, hindi siguro kami mag-aabalang tumigil at makipagkilala sa kanila. Mga kapuso, hindi baliw Ako si Felicidad Pekpek. Joey Pekpek. Ang pangalan ko ay Julio Pekpek. Anong pangalan mo? James Pekpek. Okay. Kilala ang Ilocos dahil sa mga tanyag na pangalan. Quirino, Burgos, Silang, Singson at siyempre, Marcos. Taga-Batak, Ilocos Norte ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero may iba pang mga pangalan dito na di madaling makalimutan. Kagaya na nakilala naming pamilya na bihirang umalis ng bukid. My name is Shanayele Pekpek. Ako si Felicidad Pekpek. Joey Pekpek. Ang pangalan ko ay Julio Pekpek. Anong pangalan mo? James Pekpek. Okay. Tanggap ng mga taga rito ang pangalan ng pamilya. Pero kapag lumalabas na sila ng bayan, di na maiwasan ang problema. Ano ba yung naging karanasan mo sa Maynila? Wala ka. Ngayon, tinutukso lang ako. Tinutukso ka? Ano yung sinasabi nila? Tinatawag yung pangalan ko, nagtatawanan. Anong ginawa mo sa Maynila? Nagtrabaho ka, nag-aaral ka? Nag-aaral ka. Anong inaral mo? Marine Engineering. Marine Engineering? Hindi mo na tinuloy? Hindi na. Bakit? Hindi ko, para kaya ko rin tinutusok ko lagi. Dahil sa pangalan, hindi lang naudlot ang kanyang ambisyon na maging seaman. Hirap din sa kanyang love life si James. Meron ka bang kasintahan ngayon? Malapit ka na ba magpakasal? Wala pa. Wala pa. Nahihiya akong sabihin eh. Sa mga babae? Ano yung ibig sabihin ng pekpek? Bakit yun ang napiling pangalan? Aywan ko nga. Walang
ibig sabihin sa Wala naman eh. sa salita Hindi nito? naman nakakaya o ano, masama dito sa amin yung Ilocano, yung pekpek. Hindi naman masama eh. Marami bang pekpek dito? Maraming pekpek? Marami. Pero yung mga ibang kamag-anak ko, kapatid ng tatay namin, pumunta sa Manila. Ay, doon siya nagpapalit ng apelyido. Ngayon, papayag din kayo na palitan ng anak mo. Matagal ng pangarap ni James na mapalitan ang kanyang apelyido. Pero di niya alam kung paano. Apat ang barangay sa Batak na may mga pamilyang pekpek. Itong anak ko naman nag-aaral ng Gritik. Yung pekpek, linang siya ng Arthur P. Perfect ang ginamit niya sa school. Oo, nahiya sa mga kaklase niya. Andiyan ba si Mr. Eduardo Faustino? Si Eduardo ay mula rin sa pamilya Pekpek, pero Faustino ang ginagamit niyang pangalan. Yung mother ko, rinistro nila ako doon dahil ang ginamit ng tatay ko, Faustino. Pero yung lolo ko raw, Pekpek. Dahil hindi dumaan sa legal na proseso ang pagpapalit ng apelyido ng ama niya, nagkaproblema si Eduardo nang siya'y magkaasawa at anak. Kagulo-gulo na, pati mga bata, mga anak ko. Bakit? Anong apelyido nila? Mayroong Pekpek, may Faustino. Apat yung pekpek ko. Pero mas gusto mo ba na ituloy yung paggamit ng pekpek ng mga anak mo? Gusto ko rin sana sa apelyido talaga ng lolo namin. Kaya mahalagang legal ang pagbabago ng apelyido ni James. Sinamahan namin si James sa bulwagan ng katarungan ng Batak upang makausap ang isang abogado. Pekpek? Paano yung pakita mo kaya sa kanya, James? Ay, sorry. Paano pa magpapalit ng pangalan? Ganito, mag-file ka muna ng petition sa korte. Yung request ni James Pekpek, no? Sa tingin mo ba, mabibigyan siya ng sympathy ng court? Naman, there's a big chance for him to change his name. This is a special proceeding. It is non-adversarial. Ibig sabihin nito, unlike the criminal cases na there are witnesses, opposing witnesses, eto hindi. He is just going to court to present his side kung bakit, his reasons, why he wants his name to be changed, and the name that he wants to adopt. Ganon. It's not frightening. Middle name ng mother mo nun. Libre ang serbisyo ng mga public attorney tulad ni Attorney Aurelio. Pero may ibang gastos pa raw na aabot sa halos 8,000 piso. So ano sa tingin mo? Di biro ang halaga para kay James. Pero iipunin daw niya ito. Pinuntahan ni James ang kapatid niyang si Erica. Gusto rin daw nitong magpapalit ng apelyido. Mabing mo lang, 4 months. 4 months? 3 months. Yung apelyido ko ba, yung ulit-ulit po nila. Inuulit-ulit nila. Inuulit-ulit nila. So anong naging pakiramdam mo? Siyempre, yung nasasaktan. Si Erica may solusyon kung sakaling di makaipon. Maghahanap na lang daw siya ng mapapangasawa na may magandang apelyido. Hindi naman ito pwedeng sagot sa problema ni James. Maure mo nga na 3 to 4 months. Ano mo desisyon mo nga raw? Kita ko kasi magpasukat ako Kinabi nga rin ba rin mo kaya pek-pek na pilyedo ko naman? Ilocos na pintos na pilyedo ta pekpek. May translate na ito sa Tagalogan na. Bulol-bulol tayo man. Itutuloy raw ni James ang legal na proseso. Kapag may bago kasing apelyido, maaring mas lumawak na rin ang kanyang mundo bilang seaman.
At saka bago dumating ang Kastila, ang pangalan ng pamilya namin, Tabukbok. Isipin mo, naging pangalan namin, Ferdinand Tabukbok, bilang bagay. Nung dumating yung Kastila, binago nila. Dito sa Ilocos, may mga kakaibang pangalan at meron din sikat na pangalan. Nasa palengke daw ngayon si Melda Marcos. Nandyan? Nandito ba sa loob, sa palengke? Hindi pa. Si Melda? Wala. Nakita niyo ba si Melda Marcos? Nandito raw sa palengke, madalas daw dito. Wala. Hindi ko alam, sir. Wala pa kami nakita. Kilala niyo ba si Melda Marcos? I don't. Oo. Don't know. Sa section. Melda! Melda Marcos. Melda, hindi lang Melda. Melda. Tawag sa inyo, madam. Madam, first lady kong minsan. Pangalan ko po ay Melda Corameng Marcos. Ang asawa ko, Robin Marcos. Ngayon, ang pangalan ko na ngayon, Melda Marcos. Thank you. Thank you. Sige, bobota kita. Oo, sige. Hindi ka naman katulad ni Imelda Marcos. Sa pangalan lang. Mahilig ka rin ba sa sapatos? Ay, oo. Tignan mo. Oo nga pala. Ang ganda ng sapatos, oh. Terno pa sa damit. Pero walang alahas. Ako daw, Melda, walang pera. Si Marcos mayaman, si Melda Marcos, di ba? Sabi ni Melda Marcos ngayon, may hirap na raw sila. Hindi mahirap sila. Maraming pera. Ay. Si Melda Marcos ay nakatira sa isang kalye sa Lawag, kung saan maraming Marcos. Pero wala raw ni isa sa kanila ang kamag-anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ano pangalan mo? Ferdinand Marcos. May Ferdinand Marcos din dito na dati matadero pero ngayon pintor ng mga bahay. Yung tatay ko kasi parang idol na talaga eh. Kasi Mariano pa nga yung tatay, Marino. Marino? Oo. Nakatulong ba sa'yo na naging Ferdinand Marcos ka? Diba sa election, diba? Sa high school. Pangalan pa lang, carried na eh. Kasi, Ferdinand Marcos. Minsan, meron din hindi maganda sir. Yung sa maglo-loan. Ang hirap magkuhan na kahit isa, dalawa, tatlong ID, hindi pa naman naniniwala na Ferdinand Marcos yung pangalan ko. Pero ako, Dariel Maco yung tawag nila. Ito na ba lahat? Sa opisina ng COMELEC, napag-alaman naming 8 ang rehistradong botante sa Ilocos Norte na katukayo ng yumaong presidente. Ang wala lang dito si Ferdinand Romualdez Marcos. Tignan natin yan kasi. Yung governor Marcos. Ayun. Ayan, junior pa lang ginamit eh. Ay? Junior. Kaya pala hindi lumitaw. Governor, Howie Severino. Hello. Ang pangalawang anak ng dating Pangulo 3 beses nang nahalal na gobernador ng Ilocos Norte. My full name is Ferdinand Martin Romualdez Marcos Jr. My nickname is Bongbong. Yung naging nickname ko, Bongbong, dahil dito sa Ilocos, meron kaming yung kawayan na dinalagyan ng tubig tapos sinasabit sa balikat. Ang tawag bumbong. Nung bata ako, sinasabitan ko yung tatay ko. So pag kinakarga akong gano'n, para kang bumbong. Yun, dumikit. Tapos ginawang anglicized, so bongbong. Pero bongbong talaga ang tawag sa akin. Hindi na raw niya nagamit ang palayaw noong nag-aaral siya sa abroad. Yung mga malalapit sa akin, actually ang tawag sa akin sa amin, bongbong.
What? Tinatawanan. What kind of name is that? Sa States, yung isang kaibigan ko na Italiano, sabi niya, you can't go around, you can't go through life with a name like Bongbong. What's your full name? Ferdinand Martin Romualdez Marcos. Sabi niya, from now on, you're Marty. So tawag sa akin sa America, Marty. So iba-iba yung pangalan ko. At saka bago dumating ang Kastila, ang pangalan ng pamilya namin, Tabukbok. Isipin mo, naging pangalan na Ferdinand Tabukbok, di ang bago. Nung dumating yung Kastila, binago nila. Ginawa nila Marcos. Tabukbok? Paano kaya naiba ang kasaysayan kung Tabukbok pa rin ang apelyido nila? I have no intention of running for a third term. Don't you think that 2 terms is enough? Para sa mga laban sa kanyang ama, anuman ang kanilang naging pangalan, diktador pa rin si Ferdinand Sr. May opinion yung tao tungkol dun sa pangalan na yun. Marurunong yan, masisipag yan, mababait yan. Or contrary, ay walang kwenta yan, walang hiya yan, whatever. So, it's the name recognition that's very important. Hindi ba sinasabi nila sa mga publicity, I don't care what you print, just spell my name right, di ba? Ang politiko, parang artista din yan eh. Pwede mong sabihin, basta't lumabas yung pangalan ko, kahit na hindi masyado maganda, basta't lumabas. Nakikita ng tao, araw-araw nasa front page. Kahit na minumura ka, nasa front page ka. One final... Kinuwento ko sa kanya ang ibang mga Marcos na nakilala ko sa Lawan. There's a neighbor named Melda Marcos, okay? And she sells meat in the palengke. So, pero ang nickname niya doon sa palengke, First Lady. First Lady. I know, you might want to tell your mom. She married into the Marcos family. So, naging Melda Marcos. Tinanong ko, paano ba nagbago ang buhay mo dahil sa pangalan? Ayun daw isang pagbabago. Naging First Lady daw siya. Tawag sa kanya, First Lady. Ang Pilipino talaga, hindi mo mapigil eh. Paglalaroan lahat ng mga pangalan. Noong pauwi na kami, naalala ko ang sinabi sa akin ni Hermie bagong gahasa. Higit na mahalaga ang ating pagkatao at reputasyon kaysa sa tunog o kahulugan ng ating pangalan. Anak man tayo ng Pangulo o ng magsasaka, lahat tayo pasa ng krus ng ating pangalan. Ako rin matagal nagsisi na naging tukayo ko si Horacio de la Costa, ang teacher ng kasaysayan ng aking ama. Hanggang nakapag-aral din ako ng kasaysayan at natuklasan ko na si Father Horacio ay tanyag palang historya ng bayan. Ako po si Horacio Severino at ito ang Eyewitness. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pinanganak ako, nahuhumaling siya kay Princess Diana dahil ikakasal na sila ni Prince Charles noon. Kaya nung bata pa ako, every time may roll call, palagi na lang nilang tinatanong sa akin, nasa na si Prince Charles? Nasa na ako si Prince Charles? Palagi kong sinasagot, ayun, nasa bahay natutulog. Bakit Monday? Kasi Monday ako pinanganak. At nagkataon din na nung Monday na yon ay birthday ng tatay ko. So napakaswerte nung araw na yon para sa kanya. Kaya tinawag niya akong Monday. Nakuha ni nanay ang pangalang Lovelia sa pagbabasa niya ng comics. Tapos, tinawag naman akong love ng isang madre para daw mas cute kasi lovable naman ako. Ang tunay kong pangalan ay Marcelino Baga, alias Boy Baga. Pinanganak ako habang kinakanta yung ating pambansang awit. At iyon yung first line ng ating pambansang awit. Bayang magiliw. Kaya ako naging bayang. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.